budget for 2025 para sa OBP. Ang tanong niya, paano dapat i-handle ng Senado yung deliberation ng OBP budget considering na nagkaroon ng decision yung Kamara, yung House Appropriations Committee na tapyasan ito ng more than 60%. Ilan ba pinapyas? More than 60% daw po. Paano naman mag-function ng Office of the Vice President kung tatapyasin mo ng pondo? Ako naman, on my part, as a senator, sana i-restore na lang siguro yung budget ng OVP. So, para naman makapag-function. I remember, she's the second highest official of our country, and she deserves some respect and dignity. So pagdating ho sa Senate, sa tingin niyo ano yung mangyayari sa budget ng OVP? Well, it depends on the majority of the senators. Malagay ka naman majority of the senators would agree with me na kailangan siguro restore. Ibalik na lang sa dati. Kung ano yung hinihingi ng office of the yun na lang siguro ito guys. So she can function well. So baka sa Senate hindi matapyasan na i-retain lang yung proposal? Well, I cannot speak in behalf of the Senate, the whole Senate. No? We have 23 republics. No? Pero, I can only speak for myself. Pero para ho sa inyo, sir, at least i-retain na lang kung ano yung panukalang budget ng OVP? Yes, definitely. And then tanong pa ni Marlon Lamos, paano nyo daw ibabalanse yung legislative tradition na nagbibigay ng courtesy sa OBP at OP during budget process at doon naman sa inyong duty bilang lawmakers na tiyakin yung accountability and transparency pagdating sa utilization ng public funds? Hindi, yun naman kasi sa Office of the President. Never naman umatin ng President sa mga budget hearing. Simula na naging senador ako ng 2004. Never naman nag-attend ng ang inutusan lang niya yung Executive Secretary. If I'm not mistaken. Ganon din naman sa Office of the Vice President. Wala naman I don't know si Vice President Robredo na yun. Hindi pa ako senador nung lagi siya nag-attend, sir. Budget niya. Ano na? Lagi siya nag-attend sa budget hearing, si BP. Well, siguro it is voluntary on her part, no? Pero by tradition, hindi na kailangan umattend ang President Vice President. Bibigyan na natin sila ng kortesiya. Bibigyan sila ng kortesiya. Pero sir, kahit binibigyan ng kortesiya, pinananatili nyo yung inyong duty bilang lawmakers na tiyakin na may transparency, accountability at tamang nagagamit ang mga pondo. Hindi naman mawawala yun, pati naman na Office of the President. Inaano rin scrutinize din naman yung budget. And it's not only the Office of the Vice President. I remember yung mga minority members natin ini-scrutinize yung budget ng OVP. There's nothing wrong naman with it. As long as they can justify it, more than good, more than better, no? But if they cannot justify naman, ayun, kailangan maghimasok na kami.